At dahil nga napakaganda ng weather today, kaya naman sabi ko is maaga akong gigising dahil para makapunta ako sa Sunday market. Ayan, every Sunday nga dito sa New Zealand is traditional na itong mga market kahit saan ka magpunta. And isa nga ito, isang beses pa lang makakapunta dito sa market na ito. Dati pumupunta ako sa mga iba't ibang market pero first time ko makakapunta dito. Kaya sabi ko is, i-try kong magpunta dahil may titingnan akong mga halaman. At ito nga, pagbungad at pagpungad pa lang is makikita mo na ang iba't ibang mga paninda dito. Ayan, yung iba dyan is, itong isa nakaagaw pansin sa akin, napakaraming bread dito na makikita. Ayan, mga specialty bread. Wow. And makikita natin siya is talagang nakakulong siya sa isang big plastic para food safety na rin. Ayan, nakikita ko yung mga Danish. Isa yan sa aking mga paborito. And sa paglalakad-lakad ko nga is talagang bubusog ang aking mga mata dahil lahat ng mga magaganda na mga items is makikita mo dito. Ang pinunta ko talaga dito is mga halaman pero super dami pa ng ating makikita. Ayan. At dito nga sa New Zealand, kapag sinabing Sunday market, is talagang napakaraming mong makikita. Sa iba't ibang lugar is iba't iba ang kanilang mga itinitinda. Like dito is more on mga food sila and mga handicraft. Ayan, napakarami talaga. And talagang maaaliw ka sa paglakad-lakad. And dito nga sa bandang dulo is nakita ko is itong mga halaman na aking paborito. Ayan, tingnan naman ang mga orchids nila. Napakaganda and fresh siya talaga. And ako mapapansin natin is medyo mura ito, yung mga presyo dito compared dun sa mga flower shop na ating laging pinupuntahan. Ayan, napakaganda niya. Kasi dito nga sa New Zealand ngayon is first month na ng spring. Kaya naman talaga makikita mo is talagang nabubloom na yung kanilang mga flowers. And in the few weeks time is malapit-lapit na rin ang cherry blossom. Ayan, isa yan sa ating inaabangan. Kapag sinabi nga Sunday market is talagang makikita mo dito from mga fresh fruits and vegetables. Ayan, sa iba't ibang lugar dun sa kagaya sa up north, ang nakikita ko lagi is mga fresh, napakaraming mga fresh fruits and vegetable doon. Ito naman kakaiba siya, mga handicrafts yung ating lagi makikita. Yan. Ito naman yung mga naka canned or bottle na mga food. Ayan, yung makikita na dito yung mga honey, ayan, mga dried flowers, iba't iba talaga. And itong isang ito nakaagaw pansin sa akin, napakalaking block of chocolate. And then, ito try nga, sabi niya, try ko daw itong kanilang Rocky Road. Ayan, napakasarap niya talaga. And, ayan, tingnan nyo naman, super lucky. And dito naman sa isang table na ito is nakita ko is mga candy floss. Ayan, napakarami nila. Iba't ibang flavor, pero hindi tayo bibili niyan. Hanggang sa tingin na lang muna. At dahil medyo maaga pa nga nang dumating tayo dito kanina, kaya ayan, medyo kukunti pa lang yung tao. Nakarating ako is mga 8:30 AM. So mamaya yan mga 10 to midday is super busy na. And napaganda pumunta kapag hindi masyadong crowded kasi makakaikot ka, makakapunta ka, makakatingin-tingin ka kung ano yung mga interesting items nila dito. And kung mahilig din kayo sa mga borloloy, kagaya niyan, is napakarami dito. Ang gaganda niya talaga. And yung iba dyan is talagang handmade nila talaga. Kaya super ganda. And ito talaga yung nakaagaw pansin sa akin. Ayan, at dahil mahilig na tayo sa halaman, kaya hindi natin paliligtasin yan, nakuhanan ng photos. Ayan, at dahil in the future is may plano tayong gayahin ang kanilang mga ideya kung paano nila ginagawa yung kanilang mga succulents. At dahil nga madami tayong succulents sa bahay is pwede natin yan gayahin. And tayo naman in the future yung magtitinda sa market. O diba? Yes! And sobra talaga ako nakita dito sa mga little succulent holder na ito. Ayan, tingnan nyo naman mga Japanese character. Ayan, kung makikita natin dyan. Ang cute, super cute niya talaga. Ayan, tingnan nyo naman. Mga anime, I mean. Nakapapanood lang natin sa TV. Pero ayan, ginawa nilang succulent holder. O diba, ang cute niya. In the market. Look, it's so cute. At dahil nga medyo mahilig tayo talaga sa mga ganitong mga borloloy, kaya naman nakabili din ako dito sa isang pwesto na ito ng isang necklace. Ayan, napaka-cute niya talaga and very colorful. And kausap ko din yung nagtitinda dito is talagang sabi niya is siya talaga yung gumagawa nitong handmade nitong mga kanyang tinitinda and super gaganda niya talaga. And kung mahilig din kayo sa mga woodcraft, kagaya niyan is super dami din dito. Ayan, nakakaaliw siya talagang tingnan. And kung makikita natin dyan is puro halaman, mga succulents. Ayan, dahil tayo talagang may kahiligan sa halaman. Ayan, hoyas in this side naman. And nakakuha din ako dito ng isang hoya. Ayan. At dahil talagang mahilig tayo sa halaman, kaya talagang napapatigil ako kapag may nakikita akong mga halaman na ganyan. Ayan, mga indoor plants. Napakarami ko din ng mga gantong indoor plants. And yung iba is naibibenta ko na rin. And yung iba dito is pang hobby ko lang talaga. Ayan. Nagpropagate ako and then minsan ipapamigay ko rin yung iba doon sa mga friends. O diba?
line. You missed the line. There's only one left. Yeah. How was this one? It's 45. And sa sobrang dami ko nga ng mga indoor plants, from succulents to hanging plants sa bahay, is pwede ko rin palang gawing idea itong ganito. Ayan, kung makikita natin, nilalagay nila sa maliit na bowl, and then, or sa tasa, and then, ayan, tingnan nyo naman, napakaganda niyang pang display. And then, itong isang ito na hanging plant na yan, na shell, is nakaagaw pa si Sahan kasi ang ganda-ganda niya. And nakakuha rin ako dito ng gagamitin ko sa aking Spanish moss. O, diba? Ang cute niya. And ayun lang guys, thank you for watching, hope you like it, and please don't forget to share and follow na din, and see you again later for my next videos. Happy weekend everyone, bye bye!